Hindi na. Alright, so recording na tayo. Hello guys, thank you so much once again. Thank you to our founder me for always supporting us to our first day event natin sa Team.com International. So ngayon is, sobrang excited kahit ako, excited talaga ako. So first time to mangyayari at ngayon at hindi lang ito ang first and last. So ito ay mangyayari na to every Sunday. Ayan, so gawin natin itong habit natin, gawin natin itong schedule natin every Sunday para naman mas exciting ang mga magaganap dito sa ating Zoomanatic dito sa Team.com International. Ayan, sobrang saya rin ng aking co-host na walang iba kundi si Coach Angeli Tan of Taiwan. By the way, good morning. I'm Giselle of Moscow, Russia. Ayan, sobrang excited. Nakalimutan ko magpakilala. Ay, grabe, sobra. Thank you so much po sa lahat. Alright. Okay. Buddy. Ayan, good morning sa ating lahat. And then especially sa aking kabady ngayon, ngayong gabi na to. To our founder, May Teresa Agustin. Thank you, founder, sa opportunity na binigay niyo mo sa amin para maging host ng OFW talk show na to. And then, of course, sa mga 1,500 participants sa Zoom natin ngayon. So, ayan. Ang dami! Ayan. Keep on sharing po ng link natin para mas marami pa tayong may inspire. Kasi sa gabing to, so, grabe, sobrang na-excite din ako, gaya ni partner. Kasi hindi lang po isang talk show na about sa OFW, kundi basta mas marami pa tayong marireveal and realization bilang isang OFW. Ayan. So, yes, ma'am. Alright, so distraction to my body. Alright, so buhay OFW. Ganyan po talaga. Kasi hindi natin naiwasan na may mga amo talaga tayo na magdi-distract sa ating momentum, sa ating oras ng pagtutok. So, it happens po talaga yan. Ayan. So, we are live. Yeah, ready na mo ba ang lahat? Bigyan naman po kami dyan ng masigabong virtual club. Ayan. So, and also to our hi also to our viewers buddy in Facebook Live. Ayan, syempre. Kasi minsan due to the internet connection, nahirap talaga na in dito sa Zoom. So, there's a chance naman. 'Di ba? Yes, pwede silang manood sa Facebook Live. At the same time, sa YouTube din. Ayan, hindi lang ito. Kumagang mag-level up na tayo. Ayan, makikita na tayo sa ating YouTube channel. Ayan, Team.com International. Ito na ang simula ng pagbabago. Alright. So, nakikita ko na ang ating iniwan dito na alam kung sino ang ating guest ngayong araw. Okay. Walang nakakaalam. Ayan, so magre-reveal tayo. Kung sino po maka-guest ng ating mga guest ngayong gabi, mamimigay po si Buddy ng 50 loads. Yes, siyempre. Share the blessing, yeah. Buddy. Yan. Ayan. So, parang andito na po yung isa nating guest. Yes. I'm sure. Yes. Hindi lang isang guest natin, hindi lang isang special guest. Nandito na. Tawag na special guest. Okay. Yes. Ayan. We are also OFW dahil ang pag-uusapan po natin ngayong araw is OFW, buhay OFW. Ayan. Actually, yung sa post ko kanina, Buddy, yung about sa kwento sa likod ng sa likod ng mahiwagang ngiti ng bilang isang OFW. Ayan. So, kung OFW ka, kung anak ka ng OFW, makaka-relate ka dito. Kasi hindi pag sinabi mo OFW, malawak kasi siya eh. Yeah. Kumbaga, sari-saring emotion, sari-saring mindset. Yeah. Ang lalabas sa'yo.
Pero on the bottom line, ano ba talaga? O ano ba yung kwento sa likod ng mga mahiwagang ngiti ng isang OFW? So, yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And of course, hindi natin magagawa yan kung wala yung dalawa nating mahiwagang. Yes. Ayan. Mahiwaga So, start mo talaga na to pala. kasi hindi Mahiwaga natin alam talaga siya. ang Grabe. kwento ng kanilang buhay sa kabila ng kanilang mga ngiti sa labi na Yes. pinapakita nila sa atin in araw-araw na pakikipagsalamuha dito sa ating Tama ba dun, buddy? Zoom. Ayan. So, i-reveal muna natin, buddy, kung ano ba talaga yung pwede yung ano yung expectation ng lahat dito. Yes. Actually, may tatlo tayong segment. Mm-hmm. May tatlong segments tayo. So, yung una, first time. Alright. Pangalawa, pick and reveal me. Mm-hmm. And then, pangatlo, easy life. So, may mga questions tayo, buddy, na as a guide ng mga guests natin. And dun sa ano natin, sa questions natin sa kanila, dito natin malalaman yung bawat step by step ng buhay nila bilang isang OFW. From first timer, kung ano yung mga nangyayari sa kanila. And of course, pagdating dun sa pagiging easy life natin, which is I believe na lahat tayo dito is nasa isang community ng easy. So, lahat tayo makaka-relate. Kung paano ginawa paano pinagsabay yung trabaho sa kanang easy. Ayan. Kaya easy life. We are live, buddy. Madiskarting OFW. Yes. Ayan. Salud talaga sa mga co-OFW out there. Yes. Kung kayo naroroon, ay salute sa lahat ng mga OFW na nagsasakripisyo para sa family, para sa mga anak na naiwan natin sa Pilipinas. Yan. So proud talaga ako sa mga ina. Yan, sa mga ina talaga nagagawa lahat para sa future ng anak. Ayan. So, buddy. Ngayon, buddy, sige na. Umpisahan na natin. I'm so excited na makilala itong... So, syempre, bago tayo magsisimula sa ating mga question dyan sa ating i-reveal ngayon. Alright, syempre, ipakilala muna natin. Dito na tayo magsisimula. Papakilala natin yung ating special guest ngayong gabi. Yes. Alright. So, syempre, dalawa kaming host. Syempre, tig-isa kami mag-introduce. Ayan. So, ready na ba kayo? Ready na po ba ang lahat? Ayan. So, alam kong excited na sila. Ayan. Excited na sila na masaksihan ang kwento ng dalawang guest natin ngayong gabi. Alright. So, hindi ko na patatagalin. Hindi ko na patatagalin kasi ako'y excited na. Kasi first day natin ngayon. Kaya ito ang unang pagsubok para gawin itong tinatawag na OFW Talk Show. Ayan, under ng Team.com International. So, no other than, I want to introduce our first guest for tonight. Coach, she is from Dubai and top 1 in our Team.com International and top 1 also in Dubai. Ayan. So, napaka the best talaga siya na mentor of all mentor na tinatawag ko. Ayan. So, sobrang pagdating sa leadership talaga is talaga namang 100%. Ayan. So, at saka yung sobrang laki na ng grupo niya at really hands-on talaga siya sa lahat na oras sa team niya. So kahit na ako na cross-line niya is talagang kahit na hindi niya ako direct na downline is talaga namang yung support niya, yung mentoring niya, yung coaching niya is talagang she feel pinapakita niya talaga na hindi ka iba. Yan. So, ito naman talaga yung dapat na ginagawa natin sa ating team dahil isa lang po ang team natin, Team.com International. Ayan. Tapos, isa po siyang top 500. Kasama rin po siya dyan. Isa rin po siyang MC
sa buong Yes. Easy. Alright. Yan, virtual power. Ready na po ba ang lahat? Isa rin po siya siyempre OFW kasi OFW to. Usapang OFW to. Isang ina. Ayan. And then, alright. Hindi ko naman tatagalin. Pinapatagal ko, no? Okay, walang iba kundi si Coach, Mentor, Aida Morales. Aida Morales. Ayan. Coach, Ay, coach, pasok, coach. Pasok. Hello, hello, hello. Yes, good morning, good morning. OMGs, thank you so much, Coach Joselle. That was so wonderful introduction. Really, I'm really so amazed and I was so, what I'm going to say, kasi alam mo yung biglang, hindi ko ina-expect talaga na we will have Zoom today. And when I saw the link, I even asked Angeli who is there kasi question mark. So, alam mo yon? Kasi first time natin magawa to. So, meron akong question mark na kumakabog yung dibdib ko. And again, sabi ko nga, thank you so much, Coach Joselle. And I'm really so blessed kasi nakilala ko kayong lahat. Okay? So, along the way, sabi ko nga sa buhay ko here in Easy, hindi lang sa team ko din ako nagpapasalamat, but along the way, lahat kayo pinapasalamatan ko. And of course, to our founder here, Asmi Agustin. Kasi kung hindi siya, I do believe na hindi rin tayo nagkakasalamuha even sa Zoom lang. Kundi dahil sa kanya, siya lahat ang dahilan kung bakit we are here as one. Okay? And I do believe na marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong pagkukwentuhan, at marami pa tayong pagsasamahan to mold as one for a better leadership and of course for a better team dito sa team.com. So thanks for the opportunity at naging isa ako sa part ninyo dito. Grabe, I'm so grateful. Salamat po. Thank you din po, Coach Aida. Ayan, thank you, Mentor. Kami tinanggihan. So, stay tuned ka lang po dyan. Hindi kasi, actually kanina buddy, nagulat siya. Bigla siyang message sa akin. Sabi niya, ako ba yun? Sabi ko, secret. Tapos, panay post niya yung maleta niya. Ayan. So, actually, gano'n namin, talagang purposely namin na ginawa yon para naman at least, this is our first day. And then, na magkakaroon na tayo ng Zoom na ganito. So, and then, we so are blessed na yung dalawa nating guest ngayon is hindi tayo binigo. Ayan. Yes. So, thank you, Mentor Aida. Sa ating first day at welcome po. Thank you so much. Ayan. So, I believe this is my day. Yes. So ngayon naman po is my part naman po na ipakilala yung pangalawa nating guest. Ayan. She's from Spain. Ayan. And sobrang na-amaze ako dito. So kasi sobrang yung pagyaman pala, yung pagkakaroon ng beautiful mindset is hindi lang nakukuha sa physical na kaanyuan. Kundi kung ano yung kakulangan mo sa physical, yung napinupunuan ng pagiging abundance mentality mo. Mm-hmm. Then, grabe, sobrang grateful ako dito. And sa tuwing naririnig ko yung boses, para ako nakakarinig ng umaawit na anghel. Hindi lang siya, kundi sobrang, ang ganda ng boses. Mm-hmm. Kung ikaw yung prospect, mapapa 15 heads ka talaga siya. Ayan. Wow. Ayan, sobra. And so yun nga na motivation. Sobrang powerful motivation and the same time spiritual din. Yes. Really admire. We are live. Ayan. So, hindi ko napapatagalin. Isa rin siyang pong GE na ngayon. And may dalawang anak. And of course,
sobrang napaka hands-on sa kanyang asawa, saka sa dalawa niyang anak. Hindi ko nga alam kung paano niya napagsasabay yung tatlo. Yung pagiging asawa, pagiging ina, at yung negosyo. Dagdag pa nito yung pagiging part-timer niya sa trabaho. Pero sobrang kung mapapansin mo, basta sobrang grateful ako dito sa taong to. And siya yung isa sa pinaka iniidolo ko regarding sa pag-hands-on ng family. And sabi ko nga muntik na ako mapasa na all. Kaso sabi ko, I'm the next. Blessed. Yes. For her own family. Yes. Pero lagi yung sinasabi sa akin, you are the next. Hindi daw sana oil, kundi I'm the next. Ayan. So let's welcome ang ating pinakamaganda, pinaka-cute, at saka yung fighter na ma'am, ang ating OFW from Spain, Coach Sheila Capricho. Wow, grabe! Thank you so much, Coach Angeli, Ipin muna Coach natin. Giselle. So, good morning po sa lahat ng ating mga coaches, mga leaders. Thank you so much for, grabe. Alam mo yon, kung kinabahan si Coach Aida, ako dito nakukulikot na ako ng ganito dahil kinakabahan din ako. Alam mo yon, kahit sanay na tayo magsalita dito sa harap, syempre hindi pa rin mawala yung kaba. Kasi alam mo yung first time natin gagawin ito. So thank you so much for the appreciation, Coach Angeli. Salamat sa Lord. Sa Lord lang lahat ng papuri pasasalamat. So ayan, excited, excited na kinakabahan. Grabe, hindi ko alam kung Reveal is real. Sabi ko nga kay Coach Renz, ano kaya yung itatanong nila? At sagot siya sa akin, bakit hindi ba kayo na it's a surprise. So, talagang grabe. Salamat din po kay founder na nandito po siya ngayon. Maging sa lahat po ng mga coaches na nag-participate, ma-enjoy po natin ngayon ang ating OFW Entertainment. So, tingnan natin yung mga host natin kung ano yung itatanong nila. So, ngayon na, simulan na natin. Coach, host, go back to you. Thank you so much. Alright, thank you. Virtual Club sa ating special guest. Virtual Club. Okay. Right. So, are you ready, buddy? Are you ready? Yes, ready na. Ready na? Okay. Kahapon ready pa. Ready na rin ako. Kinakabahan na ako, Coach Aida. Ano kayang tanong nito? Kaya nga, alam mo ba yung para kang nangangapa ngayon sa dilim? Ayan. Relax lang. Chill lang kayo. Sa pakwento. Chill lang. Magkikwentuhan lang tayo ba? Ayan. Okay. So, yung first segment natin na to is yung tinatawag natin first time. Bilang isang OFW, ano yung mga first time na na-experience natin? Nung pag-a-apply natin or nung nandyan na tayo sa bansa kung nasaan tayo ngayon. So, buddy, pasok. First question, please. Alright, ngayon. So, first, okay, it's my turn na magtanong sa ating special guest. Okay, isa-isa lang po ang question natin. At kinakabahan na silang dalawa. Ayan. So, syempre po tayo bilang isang OFW, first time na magtrabaho abroad. So, alam naman natin na ilang dekada na tayo na nagtatrabaho, di ba, abroad. So, balikan natin. Balikan natin yung simula ng pag-apply natin, kung ano ba talaga yung iniisip natin na bakit kayo gustong mag-abroad. Ano yung naging dahilan nyo or ano yung feeling nyo na kasi ako example ko muna sa sarili ko. Ako kasi yung feeling ko nung nag-abroad ako na kinakabahan talaga ako. Kinakabahan na sobrang excited. Ayan. Tama ka. Po, ano yung feeling nyo? Ano yung expression nyo na unang nag-attempt or unang
kunyari, unang pagdating nyo dyan sa bansang pinagtatrabahuhan nyo, ano po yung naging feeling nyo, pakiramdam nyo po bilang isang OFW? Okay, doon muna tayo kay Coach Aida. Yan, next na si Coach Sheila. May makapag-isip pa siya ng tanong niya. Nang sasagutin mamaya. Yan. Okay, so way back the years talaga in my side, feeling ko talaga is I'm super excited kasi bata pa ako nag-start ako mag-abroad. Okay? So I'm only 19 years old when I started. Imagine mo yung risk ko, malakas kasi yung fighting spirit ko that time kasi iniisip ko bata pa ako and I'm a type of person na super jolly and yung taong ako kasi yung taong palaban. Okay? Hindi ko iniisip yung struggles ko, hindi ko iniisip yon. Basta iniisip ko, I want to go there kasi iniisip ko yung nakita ko sa mga ibang tao na ang ganda pala ang magiging OFW. Alam mo yon? Kasi syempre wala ka pang karanasan. So yung mga nakikita ko sa kanila, makapitbahay namin, pag-uwi sila na ang dami nilang dala, tapos yung feeling proud na dami nilang pera pag lumalabas sila ng mga bahay nila, yung ganun ba? So, matawa kayo talaga no nag-start ako, narinig ko lang yung advertisement sa radyo na sinong gusto mo pumunta ng Singapore kasi Singapore ang first flight ko. Sino gustong pumunta ng Singapore na fly now, pay later? Sabi ko sa pinsan ko, samahan niya ako na pumunta mag-apply. Kasi ako yung taong walang pinag-aralan, di ba? Sabi ng pinsan ko, paano ka mag-a-apply? Hindi ka nga nag-aral, wala kang diploma. Sabi niya ganyan. Sabi ko naman, basta pumunta tayo, kaya ko yan. Yun ang sinabi ko. So, pumunta kami dun sa area na yon na meron mag-i-interview na Singaporean. Tapos binigyan ako ng papel dun sa magsusulat ka ng biodata. Ang ginawa ko, graduate ako ng high school, pinakwenta ko sa utak ko na hindi ako graduated. Imagine mo yun. Okay, so ganito ako, pinanganak, binilang ko yung 6 years elementary, di ba? Plus 4 years ng high school. So nakwenta ko na. So graduated ako ng high school. And on that time naman, hindi pa masyadong strict ang mga agency. Hindi pa kailangan ng mga diploma, yung mga ganyan-ganyan. So sinulat ko, wala pa akong birth certificate. Basta sinulat ko saan ako pinanganak, ano pangalan ko. Hindi pala doon ako pinanganak sa Ilocos. I'm from Cagayan pala ako pinanganak. Imagine mo yon, Cagayan ako pinanganak. Pero nakagawa sila ng aking passport. Yun lang inilagay ko. Kaya nung pumunta ako ng Hong Kong, nag-affidavit ako kasi lumabas yung totoo kong pangalan na from Cagayan pala ako. Imagine mo yung struggle na yun. Pero nandoon na ako sa pilahan. Ngayon, sabi nung recruiter, sino daw unang magpapa-interview kasi i-interviewin na Singaporean. Alam mo ba yung matawa ka? Ako una nagtaas ng kamay. Sabi ng pinsa ko, ang kapal naman ang mukha mo. Sabi niya sa akin, kapal naman ang mukha mo. Bakit ikaw pa na una? Sabi niya, kaya mo ba talaga? Sabi niya ganyan kasi English speaking nga daw. Sabi ko, kaya ko to. Alam mo yung lakas ng kaba mo, pero yung fighting spirit mo talaga na I have to do this. Yun ang isip ko. Kasi nakikita ko way back home kung saan ako nagsimula. Imagine nyo guys, naranasan ko magtinda ng kulot-kulot. Alam niyo yung kulot-kulot na nakukuha sa gilid ng ilog? Na halaman. Hindi ko alam kung ano ng pangalan yon. Tapos yung mga suso, naranasan ko na mamulot ng mga suso na ibebenta sa palengke para lang magkaroon ng pera. Naranasan ko yan. So, nung naalala ko yung struggle namin sa buhay, sabi ko, why not I try, di ba? So, yun ang lakas ng loob ko para pumunta ako para magpa-interview. And thanks God, paglabas ko dun sa room, talaga natatawa talaga ang pinsan ko dun. Na-remember ko yung pinsan ko. Ay nakalagay dun sa paper ko, very good daw akong mag-English at saka madali daw akong maturuan. Sabi ng pinsan ko, paano mo ginawa? Sabi ko, magic. Alam mo yung ganon? Tapos tawa kami ng tawa. Wala pang 2 weeks. Natapos ang passport ko and everything. Then, less than a month, I fly to Singapore. Ganon ang aking buhay. Wow. Ganon kabilis. So, thanks God talaga kasi yung araw na yun, kumbaga yung
doon ko naranasan talaga ang buhay ng OFW. And pag yung unang palang tapak mo na sa eroplano, akala mo masaya na ano, pero meron pala talagang yung halong lungkot na kung maaari lang, parang ayaw mong iwanan ang inang bayan. So how much more nung meron na akong anak? Alam niyo yon? Kasi nung umalis ako, wala pa akong anak. So nung pangalawang ano ko na, nung meron na akong anak, mas lalo yung bigat, but determination is there. Kasi naiisip mo yung panahon na pinagdaanan mo kung anong buhay meron ka. Yun. So, yun ang aking life. Ayan. Back to you, Coach. Powerful Hindi pa tayo naman. nagtatapos dyan, Coach Aida. Follow-up ko lang, may follow-up question ako kay Coach Aida, kay Mentor Aida. Mentor Aida, nung before ka ba mag-flight, ginawa mo ba yung isang pamahiin? Ayan, may ginawa ka bang pamahiin? Kasi di ba pag sinabi nila na pagbabago ka, kailangan mo gumawa ng isang pamahiin or halikan yung lupa para hindi ka daw matae sa aeroplano. Ginawa mo ba yun, Mentor? Mentor Aida? Nawala na. Ayan, so medyo busy pa siya. So, follow up natin yan mamaya. Mamaya, yan. Alright, so proceed muna tayo sa ating isang guest. Okay. Ay, bibigay ko na sa'yo yan kung paano mo. ibang question kasi alam niyo Ibang question niya. Akala mo, Akala mo, hindi. Nag-iisip, nagre-ready na siya ng sasagot niya. Okay. Ang question ko naman para kay Coach Sheila. Di ba, pag OFW ka or before ka mag-apply, iniisip mo na yung ganda ng pagkain, ang sarap ng pagkain pag sa ibang bansa. So, kasi sa akin in-expect ko before ako pumunta ng Singapore, in-expect ko na yung ganda ng ang ganda ng sarap ng pagkain nila. Then not knowing na pagdating ko sa Singapore, alam mo yung ulam ko. First time ko nag-ulam ng toyo na, well, as in talagang toyo lang. Toyo lang na sinabaw sa kanin. So, yun. Ayan, masarap kaya yung toyo. May asin, may mantika. Ayan, adobo ang labas. Ang sarap nun. Alam nyo ba, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan, pati ako rin. Kasi nung bata kami, siyempre, sa hirap ng buhay ba naman? Di ba? So, sobrang sarap yan uulamin namin sa almusal, uulamin namin sa gabi. Ayan. At nasanay kami sa pagkaing may mais. Yan. So, kaya ang bituka namin is matibay talaga to. Matibay. Masarap yung mais, Coach Giselle. Yes. Ayan. Bisaya ka ba, Coach Giselle? Coach Giselle, Bisaya ka ba? Kasi sa Bisaya lang yan yung Cebuana ba? No interruption, please, Coach. Later. Okay. We are in the live show. Ayan. Opo, Bisaya po ako puro. Ayan. So, taga-Capiz po ako. Ayan. Let's go back. Okay, back to you, buddy. Ayan, buddy, thank you. Yung pinaka-questions ko is, ano yung first na food na kinain mo nung nasa bansa ka ng Spain? Ayan. Coach. Coach Sheila. Alam mo pa ba, Coach Sheila? Naalala mo pa ba? Actually, hindi dito yung first na bansa na pinuntahan ko is Hong Kong. Ayan. Ayan. Ang first na kinain kong pagkain doon is tofu. Na hindi, alam mo kasi, babaeng probinsya ako. Ang alam ko lang pagkain doon, yung tuyo, yung mga pritong isda. Hindi ko pa natikman actually yung tofu na yan. So doon ko natikman yan sa Hong Kong. Sabi ko, ew. Alam yung, kasi sa Hong Kong nilalagyan nila ng parang may sauce silang nilalagay doon. Yung lola ko noon, may nilalagay siyang sauce na spicy. Tapos parang minimix niya. So tapos meron pang mga, yung gulay na parang petchay sa atin. Pero syempre sa panlasa ko, bilang isang probinsyana,
kakaiba siya. So, yun yung nagiging first food na natikman ko nung nasa Hong Kong ako. Tapos nung nandito naman ako sa Spain, ang hilig nilang kumain ng mga ensalada. Alam mo yun? Kasi sabi ko, kambing lang ang kumakain ng mga hilaw na gulay. Hilaw na gulay, kambing lang at saka mga hayop. Pagdating dito, sabi ko, grabe, spinach, lahat ng gulay kinakain lang nila na hindi niluluto. Sabi ko, ay ganito pala yan dito. Parang syempre, kumbaga, mako-culture shock ka. Tapos, yung ano talaga, tayong mga OFW kasi ako, lalo na ako, laking probinsya talaga ako. Ang alam ko lang, yung sabi mo kanina, toyo, inuulam ko yan nung nag-aaral ako ng kolehiyo. Ninanakaw ko pa dun sa boardmate ko kasi wala na akong toyo, wala na akong mantika. Kasi pag wala kang ulam kasi nilalagay lang yung toyo sa mantika, minsan nilalagyan ng asin. Kumakain din ako ng bigas na yung mais. Kasi naranasan namin sa probinsya yan, mais. Talagang hindi ako mapili sa pagkain. Pagdating sa pagkain, hindi ako mapili. Pero nung first time kong matikman yung taupo sa Hong Kong, nandiri ako nung una. Kasi may spicy siya, tapos parang nimi-mix-mix ng matanda nung ni Lola. So yun, yung first food na natikman ko sa Hong Kong, Coach Angeli. Tapos dito naman, yung gulay na akala ko kambing lang ang kumakain. Pati tao pala. Buddy, narinig mo ba yung sinabi niya kanina na, uy, ew, saka yung kambing lang ko. Oy, Diba? yung taupo sa Hong Kong, gustong-gusto ko yun. Yung igigisa lang yun sa minced pork. Paano naman hindi ko magugustuhan? Iyon lang naman kasi laging ulam namin ng alaga. No choice. At saka sa sobrang tipid ng amo ko dahil yung taupo, murang-mura lang doon. Wala pa yata $1 Hong Kong. Ewan ko lang ngayon, baka tumaas na. Ayan. So, relate dyan sa mga OFW Hong Kong na lagi nilang kinakain yan. Ayan. So, kahit dito naman, buddy, na yung mga dito na nagugulat ako, nasabi ko parang kambing nga lang talaga ang kumakain nito, bakit mga tao kumakain din. Kaya nakikigaya na rin ako kasi parang na-adapt na rin natin yung culture nila di ba? Yes. So kailangan natin i-adapt yung culture nila para makapamuhay tayo ng normal din dito. So sa ano naman nun, sa ang benefit naman yun is para din sa kalusugan natin pala. Ayan, na akala natin is pagkain lang ng mga kambing. Ikaw po ba, buddy? Ano experience mo dyan na kinakain ng kambing na alam mo? Dito naman yung sheep. Hindi naman talaga ako kumakain ng sheep. Yung niluto nila na sheep. Tapos sabi ko, ano to? Sabi ko, ba't ang panghi? Ang panghi na tapos sabi ko, yung kukumain. Tapos sinabi ng amo ko na, sige kain, tikman mo to kasi maganda sa panglamig. Ang ginawa ko, oo. Pero tinatapon ko kasi hindi talaga ako makain. Nasusuka ako. So, halos kinakain nila dito isip eh. Masarap. Pag marunong ka talaga magluto. Maganda sa katawan nila. Sobrang nasusuka ako. Parang sa durian. Ayan. Okay. Next question, buddy. Yes. Okay, next question natin. Pang third question na to. Go tayo dito kay Coach Aida. Yeah. Okay, Coach Aida, ikaw naman tatanungin ko. Okay. Bilang OFW. Ayan. So, syempre, marami tayong na-experience, di ba? Experience tayo ng umiyak. Experience tayo na yung luha, sipon, sabay. Experience natin na tumawa, na naluluha, di po ba? Experience natin na mainis ka na tinatawa mo na lang kasi bad vibes nga kung talagang babatulan mo. Alright? Experience natin na tumawa na nautot ka. Nag-iisip siya kanina, itatanong ko. Okay, ito lang, napakasimple. Sa dami kong sinabi, ito lang pala ang i-question ko sa'yo, Coach Aida. Ano po yung pinaka-first funny na nangyari? First funny moment na nangyari sa buhay mo as an OFW? Yan. Pinahirapan ko ba siya?
Teka, nag-iisip ako. Parang wala akong maisip. Nakakatuwa. Ano ba? Iniwan yung sapatos sa pagsakay ng eroplano. Hindi rin. Ate. Diba? Ang sarap ng usapan, di ba? Wait, nag-iisip ako. Hindi ko kasi, wala kasi ako maisip na nakakatawa. Teka ba? Ano bang nakakatawang experience ko? Kasi ang alam ko lang na may experience is yung magalit ka, mainis ka. Parang walang nakakatawa eh. Ano ba? Hindi, yung something Ilang na dekada alam ka mo na na po bang OFW, nakalimutan. Okay. Genere. Ang nakakatawa yung doon nung nasa Taiwan ako, kasi ang trabaho ko dyan sa Taiwan dati is I'm a caregiver. Ang nakakatawa dyan, yung alaga ko noon na lola, every time na pupunta siya ng parlor, kailangan magpa-parlor din ako. Tapos ang sinasabi kasi ng mga nandoon, anak niya ako. Kasi magaling ako mag-Chinese dati na nandiyan ako sa Taiwan. Pinipilit nila na magkamukha kami, pinipilit nila na nanay ko siya. Yun ang nakakatawa kasi pinaghahambing kami. Tapos kahit ayaw mo magpagupit, kailangan magpagupit ka pag pumunta ako dyan sa parlor na yan. Oo. Kahit sabihin mo wala kang pera, sasabihin niya, meron daw siyang pera, marami daw siyang pera. Kahit ayaw magpagupit, sabi ko, yun ang mga experience ko, nakakatawa dyan sa matanda na yan. Kaya nung umuwi ako, kasi di ba noon dati, wala nang renewal sa Taiwan. Iniiyakan niya ako eh. Yun talaga ang life. So, yun lang ang aking maalala. Back to you, coaches. So, ngayon, follow up po ako dun sa sagot mo, Coach Aida. Ngayon, siyempre, di ba, ang mga lola gusto yung siyeteng gupit. Siyeteng gupit or may kulot-kulot pa yung panlalaking gupit, no? Tapos kukulutin pa yun nila kasi yung lula ko sa Hong Kong, ganun. Kulot ang buhok niya. Parang ita na siya. Yun po ba yung naranasan mo? Nagupit na ganun? Kung makita mo yung mga pictures ko way back before, meron pa akong picture na 1 inch na lang natitira. hindi ko nakita yun. Sobra talagang grabe. Believe talaga ako dito kasi sinusunod niya talaga yung amo niya para lang hindi siya mawala ng trabaho. Ayan. Parang tayo lang din. Ano mo ba na sa Hong Kong din ako? Kasi first time ko naging OFW sa Hong Kong. Yung bagang lahat na lang na kahit hindi ayaw mo kainin or ayaw mong gawin is talaga namang kailangan mong gawin. Kasi may amo talaga. Amo. Kaysa naman na mawalan ka ng trabaho, sumunod ka na lang kahit ayaw mo, di ba? Kahit na nakangiti ka kaharap sila, pagkatalikod, yun pala talagang gumagano na yung tsura mo. O ikaw, Buddy, anong na-experience mo din dyan? Yung experience ko dito, marami ako na-experience dito na nakakatuwa. Alam mo yung yung mapagkakamalang kaming dalawa ng alaga ko ng boyfriend ko. Diba, so sobrang tangkad. So, then yung pa doon, yung nakakatuwa pa doon, yung pagka nag-ano ka kasi ng alaga is, siya kasi yung alaga ko autistic. So, konting ingat mo lang, pagbalik mo, na talagang kalat na lahat. Then, to the point na pati yung tae, kinakain niya. So, doon ako, shit. Mapapamura ka talaga. Ano ba to? Ganun, parang, andito ba ako para magtrabaho o taga-ano ng tae? So, yun lang yung pinaka-funniest moment ko na pagkatalikod ko, naglalaro na mag-isa yung alaga ko. Pagbalik ko, tae-tae na yung mukha. Ayan talaga. Hindi mo talaga makakalimutan yan. Hanggang ngayon. Hindi talaga. Tapos ayan. So, punta naman tayo sa fourth na questions. Okay. Ikaw na po ang next na magbigay ng question sa ating yes, Buddy. Thank you. Yan. Yung fourth na question natin is para kay Coach Ida. Ayan. So, before tayo pumunta dito
sa kung saan man tayo na bansa naroon, punong-puno tayo ng plano, punong-puno. Kumbaga nakadrawing na siya. Sa isipan pa lang natin nakadrawing na. Kulang na lang, kulayan na lang natin. So, yung pinakaano natin is may mga pangarap tayo. Ngayon, Coach Sheila, ano yung first na goal mo nung pagdating mo ng Hong Kong or ng Spain? Ano yung pinaka-first goal mo? Yan. Yan, Coach thank Sheila. you po, Coach Angeli. Talagang nakaka-excite, ano? Alam mo yung tuwing hinihintay ko yung tanong, pero grabe na yung kaba. Ano yun? Sir, ng talent show. So, ano ba yung pinaka-goal ko? Yung pinaka-goal na ginawa ko nung nasa Hong Kong ako is, kaya ako nag-abroad, kaya ako pumunta ng Hong Kong dahil as a professional teacher, hindi sapat yung nagiging income ko sa Pilipinas. Sabi ko, gusto kong mag-abroad kasi marami pa akong mga kapatid. May 5 pa akong kapatid na sunod sa akin na gusto kong makatapos sila ng pag-aaral. So yung pinaka-main goal ko, di ba, halos lahat tayong mga OFW gusto natin pag nasa ibang bansa tayo, gusto natin magpatayo ng mga bahay, bumili ng sasakyan, mapaayos yung kung ano-ano. Ang pinaka-main goal ko nung pumunta ako ng Hong Kong is mapatapos ko at mapaaral ko yung 5 kong kapatid. Matulungan sila. Kasi hindi talaga sapat kasi bilang isang probinsyanang babae, lumaki sa farm, hindi naman sapat na yung binubuhay ng isang magulang mo ay doon lang sa farm nang gagaling. Hindi siya makapagpaaral siya ng kolehiyo, pero talagang yung allowance, mahihirapan sila. Bilang isang farmer, mahihirapan sila. Pero sabi ko, talagang alam mo yung nilunok ko na lang yung pride ko. Paalam ko pa noon sa amin, magtuturo ako sa Hong Kong. Magtuturo ako sa Hong Kong. Hindi nila alam, magpupuskos ako sa Hong Kong. Naranasan ko lahat dyan. At the age of 23, natulog ako sa banyo. So pinaka-main goal ko lang talaga, Coach Angeli, Coach Josel, matulungan, mapaaral yung mga kapatid ko. Salamat sa Lord, nakatapos sila ng pag-aaral. Ngayon, tumutulong na rin sila sa mga magulang ko, sa pamilya, sa mga kapatid na, alam mo yung hindi sila nakapag-aral, pag humingi naman sila. Hindi kasi kami yung tipong tao na pinalaki ng mga magulang namin na kanya-kanya. Kumbaga, tulungan mo yung pamilya mo kasi pamilya mo, ikadugo mo siya. Kung ano yung meron ka, hindi naman lahat ibibigay mo eh. Kung ano lang yung meron ka. So kahit ako ngayon na meron na akong asawa, meron na akong 2 anak, pamilya, tumutulong pa rin ako kapag may mga emergency na nangangailangan sila. So yun yung pinaka-main goal ko, nakapagtapos sila ng kolehiyo, hindi man lahat nakapagtapos ng 4 years course, merong 2 na 2 years lang, ang 3 is 4 years course. So alam mo yun, kahit napatapos ko sila ng kurso nila, hindi ko sila pinipilit na, sige, kung ano yung tinapos mo, doon ka maghanap ng trabaho. Sabi ko, kung ano yung fit sa'yo, na makapaghanap ka ng trabaho, na kumita ka ng income mo, doon ka. Kaysa naman maghintay ka, BS Management ka, walang bakante. So, nag-abroad sila, yun yung pinapasalamat ko talaga na yung ginawa ko nasa Hong Kong, maging dito ako noon nung pumasok ako sa Espanya, ganun pa rin. Hinahanapan nila, alam mo yung hinahanapan ako bilang isang OFW, saan na yung malaking bahay mo? Saan na yung naipundar mo? Wala akong maipakita eh. Ang maipakita ko, ang kapal ng resibo. Yun yung resibo lang maipapakita ko. Di ba? Sabi, hanggang ngayon, hinahanapan nila ako, saan na yung matagal ka na sa abroad, 10 years ka na, 12 years ka na, saan na yung kumbaga saan na bilang isang OFW. Pero tayo kasi, na mga OFW, alam natin yung buhay natin. Alam natin yung sitwasyon. So, yun yung pinaka-main goal na paaral ko sila, mga coach, talagang may mga pamilya na rin yung iba. Masaya, yun yung nagiging kagalakan ko na kahit nilunok ko yung pride ko na pagiging teacher ko sa Pilipinas, nag-apply ako abroad bilang isang katulong, kumukuskus ng CR, gagawa ko yan. Kahit sabi ko nga noon, kutis porcelana, kumbaga alam mo yung kutis pa na kahit nasa bundok ka, nasa bukirin, inaalagaan yung kutis mo, pero pagdating sa pagiging OFW, wala nang kaarte-arte niyan. Kuskus ka dyan. Wala na. Ni make-up, hindi ka maka-makeup. Ngayon lang naka-makeup dahil kaharap ko kayo sa Zoom. yan lang, coach.
Siyempre, nasa showbiz tayo ngayon. Usapang showbiz to kasi. And may nakuha akong may nakuha akong learning sa share ni Coach Sheila. Sobrang sobrang mapagbigay. At saka yung puso niya talaga is a family. Kaya sinasabi niya na wag mo sabihin na you don't have savings. Meron. Priceless nga di ba? Yes. Priceless nga andyan nakita naman. So, hindi naman importante kasi na makapal yung wallet mo. 'Di ba? Ang importante, yung makapal yung natulungan mo. Kasi if in your heart, God knows na meron ka talagang puso sa family, sa mga mahal mo sa buhay, back Philippines. So, sa mga OFW, halos naman na mga OFW is yun talaga yung ginugol natin. Kaya nga tayo nag-abroad, 'di ba, para sa family. So, yun nga lang, ang iba kasi lucky, ang iba naman unlucky, lalo pagdating sa employer. Gaya niya ng aking kabady ngayon na pasilip-silip yung amo niya, pero she don't care. Kasi nasa puso niya yung ginagawa natin ngayon. So, ako naman is talagang free talaga, as in totally free, walang amo, ako amo. So, baliktad kami ng body ko ngayon, kaya meron talagang vice versa talaga na lumalaban talaga yung sitwasyon ng kapwa OFW, saan man tayo naroroon. Okay. So, yung kasi body, ang ganda kasi ng topic kanina, yung goal. Kasi 'di ba, pagpunta natin dito, nakatatak na sa atin yung drawing kung ano yung gusto natin mangyari. Yeah. Pero we are not expecting na below dun sa mga goals natin, may mga goals tayo na hindi na-achieve dahil dun sa mga circumstances na nangyayari sa atin. Like sa akin, ang daming distractions. Pero ang sabi ko sa isip ko, distractions lang yan. Yeah. Pero it's my choice kung magpapadistract ako o magko-continue ako. So bilang isang hindi mo iniisip ba din na it's a hindrance sa ginagawa mo ngayon? Bagkus talaga challenge ako. Bala ka dyan, basta ako tuloy-tuloy. Di ba? Ganyan yan ka Basta nakafocus tayo sa isang bagay. Doon lang tayo. Sabi, parang sa kabayo, di ba? Yung mindset ng kabayo, pag nasa kanya na yung maskara niya, wala na siyang pakialam Yeah. Hindi na siya nakalingon Ganun tayo. Yes. Kasi may goals tayo dito. Sabi Yeah, nga nila, amo kita, katulong mo ako, pangarap mo, may pangarap ka, may pangarap ako, pero magkaiba tayo ng destination. Magkaiba tayo ng challenges. Yun yung pinaka-the best doon. So, grabe. Pati ako narinig. At siyempre, nakakakuha din tayo kasi ng mga knowledge dito sa ating dalawang speaker ngayong gabi. Ayan, sobrang lupit talaga ng kanilang mga pinagdadaanan, no? Magkaparihong OFW, tayong apat. But then, at andito sa mga Zoom na naka-join sa atin, parehas tayong OFW Parehas tayo ng ginagawa. Nagkukuskus ka ng kometa, nagkukuskus din ako. So kumbaga, pero iba yung na-experience natin sa palibot natin. Gaya ko, nasa Russia, nasa Taiwan, nasa Dubai, nasa Spain. Iba-iba yung environment na nasa palibot natin. So OFW man tayo, pusong OFW, mga ina, but then yung ina-experience natin surrounding us is different. Diba? So yung andun tayo na, but at the end, iisa lang tayo, iisa lang yung ginugol natin. Diba? Yes. Family. Ayan. So, ito yung final questions na natin for okay, so may final question pa tayo. Ayan. Last question, pero hindi pa po dito nagtatapos. Marami pa po tayong gagawin. Alright, so proceed tayo kay Coach Aida. Okay, kay Coach Aida. So, alright, so bilang OFW, siyempre tayo OFW tayo, di ba? Meron kang pinagdadaanan, merong nangyayari sa'yo, mapa-problema, achievement, or
sa trabaho, sa family, sa mga kaibigan, sa mga taong naandyan sa palibot mo. So, bilang OFW po, ano na po ang ano-ano na po ang na-achieve mo? First achievement na lang po as an OFW. Kung ilang years ka naman po OFW ngayon, kung galing ka pong Singapore or dyan sa Dubai, yung first achievement mo po, ano po yung naging first achievement mo? Pwede niyo po bang i-share sa amin para malaman natin ngayon? Actually, ang first achievement ko dati, yung first talaga. Doon ako masaya kasi yun ang request dati ng father ko, yung patayuan ko siya ng bahay when I was in Taiwan. 2-bedroom house, bungalow. Yung ang naging first achievement ko, and at the same time, napag-aral ko yung bunso naming kapatid na awa naman ng Diyos, kinuha siya sa pinakamabatang age na 26. Namatay siya as a cardiac arrest. Siya naging achievements ko kasi sabi ko, doon ko sa kanya lahat ipinukpok. Sabi ko, kung hindi ako nakapag-aral, wala akong narating, I want to give it all to you. Okay? Pero yun nga, it said kasi kinuha siya ni Lord na maaga. So sabi ko, hindi man ako nagalit, pero alam mo yung feeling na maging ate, na you have given everything, pero in a short span of life, nawala siya. And I'm so blessed naman kasi meron siya naiwan na isang anak na babae at isang lalaki na ngayon, malalaki na sila. Napag-aral na rin, and the other day, last month yata yun, graduate yung panganay sa grade 12. And thanks God, kumbaga sa iniwan man siya ng kapatid ko at the younger age, pero nasubaybayan ko sila hanggang ngayon na malaki na sila. And thanks God kasi ang ganda ng bringing up na nakatira sila sa Madrid ko. Yun. And of course, yung next achievement ko, yung nakapagpatayo rin ako ng sarili kong bahay. I have a 3-bedroom house as of now. And doon sa naman sa binata ko, natulungan ko na rin siya, nakapagpatayo rin siya ng kanyang house. Dahil pa rin kay Easy. Kasi I'm so blessed kasi nandito nga si Easy. Kasi sabi ko nga, kung hindi kay Easy, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. With my salary alone, and the only breadwinner of the family, alam mo yun, dami mong tinutustusan. Di ba? Hindi sa nagbibilang ako, pero lagi kong sinasabi na I'm really so blessed kasi kung hindi sa Easy, hindi ko alam kung anong buhay meron ako ngayon. Okay? So, as of today, I tell to myself, this is my day. And sabi ko nga, this is my day today because this is the day that I have to go out to my comfort zone. I'm really going to fly. Thanks God to Easy. Thanks to God sa family natin. And thanks to all of you. Kasi ito yung sinasabi ko na total goal ko sa buhay dahil matagal ko nang hinahangad na to fly alone. Na yung sabi ko, I have to go out from my comfort zone na kailangan italaga ko na yung buhay ko sa Easy. And this is it. And thank you so much for the day. And thanks God kasi alam ko He will guide me through all the way. Thank you po sa inyong lahat. Back to you, coaches. Naiyak tuloy ako. Okay. Okay, Buddy. Nandiyan ka pa ba? Ayan. So, teka. Ayan. Hindi na makapag-unmute si... Unmute mo. Hindi makapag-unmute si Buddy mo. Ayan, hindi nga ako maka-unmute. Ayan. So, ang next segment naman natin is bilisan na lang natin kasi may meeting yata daw si Arjun. So, may mga pictures ako na i-reveal. Pictures nyo. Ayan. Ayan. May mga pictures. And then, next pictures. Patay tayo. So, alam niyo naman yung mga pictures nyo. So, pwede kayong sumagot. May 3 pictures lang daw. So, itong pictures na to is yung makikita nyo kung ano yung realization nyo pag nakikita nyo itong mga pictures na to. Ayan. Pa-share ako.
Ayan. Pa-co-host ako, buddy, para may share ko. Okay. Hold on, buddy. Tayo niya. Ano kayang Kaya picture co-host yan? ka na. Co-host ka na po. Ayan. So, iyan ko lang. Hindi kasi maganda kasing ganito kasi kumbagang bigay motivation sa mga OFW. Tama po ba? So, Yes, parang may So, message kasi, ang lalim ng message, kahit na ganitong kwentuhan, question and answer, ang lalim ng ang lalim ng message sa nanonood, sa ready na? nakikinig, di Ayan. ba? So kahit Ito ako yung mga kahit ako feedbacks. sobra akong parang iniisip ko yung parang pag binabalikan mo yung buhay mo, parang ngayon is talagang mas manggigigil ka na mas kailangan hindi mo na iparana sa family mo, hindi mo na babalikan yung kumbagang kailangan na gawin mo na ang best mo ngayon kasi ito na yung Ayan. chance mo talaga. Oh, Nakikita na? Coach Sheila, you're the first one. grabe, pinaka-sexy. So, ayan si Up Chess, saka si Up Maylin. Actually, hindi pa kami nag-i-easy niyan before. Isang lang kami, isang building. Kumbaga sa isang town. Doon lang kami nagkakilala sa isang mall. So, dahil alam mo naman tayo mga Pilipino, kapag mga OFW tayo, 'di ba? Ang hilig nating makipagkwentuhan, makipagkilala. So ayan, kasama ko sila, in-invite kami ni Up Chess sa kanilang church activities. So, ako yan, yung nasa gitna. 10 years ago. Saka si Up Maylin. Kumbaga, si Up Maylin, ganun pa rin yung katawan. Kami ni Up Chess, lumubo na 10 years from now. So, yan. Magkakasing height Coach pala kayo, no? Angeline. Ayan. Meron pa. Oh, Teka. Ayan. Stop sharing. Ayan. Next naman. Sinalaminan ko yung Coach Sheila. Ang sexy. alam niyo bang buhay pa yung damit ko na yun? Nandito pa. Oh? Opo. Kasi Hindi na na kasya sa akin. Kirsten. Coach Aida, it's your turn. Ayan. That was way back 2000, cannot remember, 2014 or 2015. Parang ayaw ko nang balikan. Naalala ko tuloy yung sinasabi mo na sunod ka lang ng sunod sa lola mo na magpagupit Parang ayaw ko nang balikan. Anyway, hindi ako sure kung easy na ba ako dyan or hindi pa. Pero hindi pa ako masyadong matagal sa Dubai that time. And ako kasi yung life ko dati, ang iniisip ko lagi dati nung hindi pa ako sa easy is that pagdating at the end of the month, may sweldo na naman ako. Yun yung ng utak ko dati. So parang easy life. Easy na ngayon, pero ibang easy life dati. Nag-get your point? Yeah. So, kaya nung dumating ako kay Easy, nahubog hindi lang yung bulsa ko, kundi nahubog mismo yung isipan ko at saka pagkatao ko, the total transformation of what I want to become in my life. Yun ang total transformation ni Aida Morales. Yes, grabe. nakikita naman po ang transformation talaga. Grabe talaga. Nilabas yung picture ko. Thank you so much, Coach Aida, Coach Sheila. Meron pa. Nakakagulat kayo. Nakagaon yan mamaya. Nakagaon. Transformation Hindi. Magaling si Buddy mag-stalker Kaya nga. Ayan. Meron pa. Meron pa. Coach Aida. It's me again. Yeah.
Okay. So this is great. So ito isa sa mga Thanksgiving party ko ng EC. Okay, so dati 'di ba we are under unicorn na pangalan. So lahat ng buong unicorn ng UAE, ako ang may hawak doon. So ako din ang nag-motivate sa kanila. So every December kasi December din kasi ang birthday ko, and at the same time, di ba, end of the year. So nagte-Thanksgiving kami, wherein we build more relationship with the other people, with the other team, and with the other cross line. Kahit nga hanggang ngayon, kahit may COVID pa rin naman, I'm doing that to giving back the things that I have. I'm sharing the blessings to other people. Yun po yan. So memorable talaga kasi nagpapagames pa kami nung wala pang COVID. Yan. Thank you. Meron pa. Kay Coach Sheila naman. Okay. Kinakabahan si Coach Sheila. Sexy na siya dyan. Coach Sheila. Ito. Yan yung aking dalawang magagandang anak. Yeah. Si Kirsten at saka si Scarlett. So, ito kasi si Bunso is, matapang. So, binilan ko ng regalo tong Bunso. Ang kumuha ay yung ate. So, dahil kinuha, sinabunutan. yan yung dalawa na yan. Bonding moment. Yan. Cute. Ang cute naman nila. Kaya ito yung gustuhan ko. So, thank you, coaches. And then, last portion ng ating segment ngayon is Easy Life. So, pipili na lang tayo ng dalawang questions para sa kanila, buddy, para sagutin nila. Ayan. So, ako na unang magtatanong, buddy. Okay, go ahead, buddy. Pwede silang pwede na silang dalawa na pareho sasagot nito. Okay, ayan. Okay. Para bilang isang OFW, ayan. Bilang isang OFW, paano yung nasasabay? Kasi di ba sa atin is may mga limitations tayo, may mga hindi tayo pwedeng gawin. Pero at the end of the day, kasi nasa easy life tayo, nakita natin yung ganda ng easy, nakita natin yung vision napaka-clear dahil sa easy. Paano nyo na-conquer yung doubts and fear sa negosyo, saka dun sa trabaho, and paano nyo napagsasabay na both pareho. Ayan. Coach Sheila, you are the one. So, ayan. Salamat, Coach Angeli. Paano na isasabay yung negosyo natin sa ganitong sitwasyon, lalo na ako isang magulang, kasama ko dito. Sa lahat po ng mga OFW dito na hindi nyo po kasama yung mga anak, napakapalad po ninyo kasi nagagawa nyo po ng todo-todo. Kumbaga, andyan yung part-time pero alam mo yung walang mangungulit sa'yo. So sa akin, bilang isang ina, hindi siya madali. Hindi talaga siya madali kasi nagsimula ako dito na wala akong anak. Kumbaga, alam mo yung nagsimula ka, pwede mo gawin lahat. Pero ngayon, kailangan mo siyang i-balance. Minsan, nagagalit na ako sa mga dalawang maliit na yan kasi alam mo yung may kausap ka tapos ang kukulit nila. Pero salamat pa rin kasi andun pa rin yung strength na binibigay bilang isang ina. Kasi tayong mga magulang, lalo na ang mga ina, kaya nating gumawa ng multitasking kasi tayo eh. Kaya nating tumawag, kaya nating magluto, alam mo yung kaya nating gawin bilang isang ina kaya. So, lalo na dito sa ating negosyo sa Empowered Consumerism, walang dahilan na hindi natin kayang gawin ang negosyong ito. So, ako bilang isang ina na may dalawang anak dito na kasama, may asawa pa akong pinagsisilbihan, alam mo yon hindi siya madali sa umpisa pero kapag nakasanayan mo na sa araw-araw mong ginagawa, kapag lalo na yung andun na yung commitment mo, andun na yung passion mo, andun na yung love mo, na ginagawa mo yung negosyo natin sa Empowered Consumerism, kahit mahirap man yan, minsan may pagdududa, minsan alam mo yung may fear, hindi kasi mawawala din naman minsan yan sa atin. Pero kapag tayo mismo merong, kasi ako yung tipong babae na
by hook o by crook. Alam mo yung walang atrasan. Kasi sa amin, sanay ako sa giyera. Sanay ako sa giyera doon sa amin sa Mindanao. So, sanay ako doon sa mga pugot ulo, tanggal kuko, tanggal ngipin. Sanay ako noon. Kaya pagdating sa abroad, wala akong katakot-takot. Kaya sanay akong tumakas, tinakasan ko yung amo ko na wala akong kakilala dito sa Espanya. So, kumbaga, ang dala-dala ko lang sa puso ko, yung faith ko sa Lord. Yung si God lang talaga ang dala-dala ko sa puso ko na anumang mangyari, wala akong pwedeng sandigan kundi siya lang. So sa panahon na ito, na dahil ginagawa ko yung Empowered Consumerism, lalo na sa panahon ng pandemic, so sa umpisa hindi siya madali dahil kailangan mong asikasuhin yung mga anak, 'di ba? Uunahin muna kasi mga baby pa sila. Pero talagang kumbaga kung pwede nga lang tayong mga magulang, lalo na ako, pwede akong magpahinga, pwede na akong matulog kasi pagod ako eh. Alam mo yun, nagpupuyat ka pa sa gabi, nagpupuyat ka pa sa mga bata, pwede kang magpahinga. Pero dahil iniisip ko yung magiging future nila. Kung itutulog ko ngayon, kung sasabayan ko sila sa pagtulog, sa pagpapahinga, ano na lang mangyayari? Ayoko kasi makita nila ako isang araw kasi dito sa Espanya pwede dalhin lahat ng mga pamilya, mga magulang, pwede dalhin dito. Ayoko naman na lumalaki yung dalawa kong anak na sasabihin nila, Mami, saan ka nagtatrabaho? Alam mo yun, andun yung nasabi natin na nagkukuskus ng pero ayoko na malakihan nila na ganun din yung makikita nila. So salamat dahil may empowered consumerism na kayang baguhin yung mga lifestyle natin. Kayang baguhin na kayo ng mga OFW, tayong mga OFW, uuwi tayo ng bansang Pilipinas, meron tayong negosyo na kailanman hindi tayo iniwan, minsan tayo yung nang iiwan, tayo pinabayaan pa natin, pero yung negosyo natin sa Empowered Consumerism, tuloy-tuloy, hanggang sa dumating pa yung mga kaapu-apuhan natin. Salamat sa Lord, ipag-pray natin yan, na darating yon na talagang sila, kumbaga ito na yung negosyo na kaya nating ipamana sa kanila. Kasi yung pagiging OFW, hindi natin maipamana yan sa ating mga anak. Hindi natin anak, sige, pumunta ka ng Saudi Arabia. Anak, pumunta ka ng Dubai. Pumunta ka ng Spain. Magkuskus ka ng banyo doon. Hindi natin ipamana yan. At hindi rin natin gustuhin Empowered Consumerism, yun ang pwede nating iwanan sa kanila. Kumbaga, legasiya natin sa kanila. So, yun lang mga coach. At para may message. At saka hindi talaga natin, Coach Sheila, yan pwedeng, at tayo mismo na ayaw nating iparana sa kanila. Yung pagka-OFW. Ayan, so proceed tayo kay Coach Aida. Okay. Same question lang din po, Coach. Thank you. Okay, so in my side kasi when I started the business, okay, syempre being an OFW, napakahirap. Kasi lalo na sa akin na nag-start ako, wala akong day off. Bawal ang cellphone. And at the same time talaga, wala akong alam sa cellphone. Wala akong alam sa internet. Pero sabi nga natin, ang pagpapursige sa buhay, if you really want to make a difference in your life, you have to learn no matter what it takes, di ba? Kasi yun ang magtutulak sa'yo sa magandang kinabukasan. So, when I've seen Easy na ganito siya kaganda, ganito siya ka-powerful, there's no excuses kahit walang day off, kahit bawal ang cellphone. Ang kailangan mo lang talaga is a time management. Kailangan mo lang talagang i-arrange yung schedule mo in a day-to-day basis para magampanan mo yung sinasabi natin na role being OFW and at the same time being a networker. Kasi nakita mo na sobrang clear na yung vision mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo. And that time talaga na nakita ko, lalo na nung within a year na ginawa ko ang Easy, na nagka-resulta ako, imagine mo yung kumita ako ng 500,000 guys, na hindi ko pwedeng kitain sa being an OFW, doon lalo ako nagpursige. So I keep on challenging myself that time na palaki ng palaki yung kita ko. And thanks God talaga kasi lahat ng hiniling ko kay God na habang lumalaki yung grupo ko, lumalaki yung income ko, walang hindi na hindi niya ibinigay. Kaya yung lagi kong sinasabi sa training guys na whatever you had in your mind can be in your hand. Totoo po yun. Kailangan mo lang talagang paniwalaan. Kailangan talagang paniwalaan yung tahak ng buhay mo na pwedeng ibigay sa'yo ni God. Kasi in the verses of the Bible, sinasabi niya talaga na God can move mountain. Diba? How much more sa pangarap natin? Kasi imagine nyo, from Philippines to Dubai,
paano ka nakalipad? Wala ka namang pakpak, di ba? That thing alone is so impossible. So, how much more here in easy, di ba? So, kung nakita mo yung nagawa ng iba, nakita mo yung resulta ng iba, why not natignan mo yung pwedeng maging resulta mo? Di ba? So, kung nakita mo yon yung tinahak ng iba na nagka-resulta sila, kailangan yun din ang focus mo sa buhay. Na kailangan, kung nagawa ni Coach Angeli, pwede ko rin gawin. Di ba? Kung nagawa ni Coach Josel, pwede ko rin gawin. Di ba? Kasi dati hindi rin ako marunong mag-talk. Never in my whole life, sabi ko nga, na pwede ako mag-talk, na pwede ako maging speaker. Never in my whole life. So, nung bininyagan ako ng speaker bureau ng Dubai, sabi ko sarili ko, nangatog akong bigla, nung bigla akong tinawag ni Ma'am Ira si stage. Sabi ko, Ma'am Ira, kaya ko ba? Yung ganon. Sabi niya sa akin, kaya mo yan. Paano ka naging top earner kung hindi mo kaya mag-talk sa harap ng tao? Di ba? So, it's a challenge. So, nung sinabi sa akin, oo, imagine mo nung lumabas na ako sa mga tao, it's my second year na top earner na ako nung makita ako ng tao. So sabi nila sa akin, first time ko pumunta ng office, first time ko umupo, hindi pa nainitan yung upuan ko noon that time. Tinawag nila si Aida Morales, sabi ko, anong gagawin ko sa harap? Alam mo yung ganon. Pero tumining sa utak ko yung sinabi noon ni Sir Jan Aspirin. Ano man ang estado mo, okay? Magaling ka man o hindi, once na tinawag ka, you have to stand still kasi eto yung buhay mo. Eto na yung pangarap mo. So when I really decided and I focused myself to become an easy, na sinabi ko dito ako yayaman, dito ako magkakaresulta, I have to accept any challenges in my life. And since then, mga kapatid, wala na akong emosyon. Hindi ko na maramdaman yung emosyon. Although there's time talaga din na being isang tao, pwede ka rin masaktan kasi sa dinadaanan mo, sabi nga nila, you want a bigger success, you want a bigger group, of course, you have to embrace a bigger challenges. Di ba? So, dumarating talaga sa point na yan, although sinabi ko na ganito na ako kalaki, meron pa rin struggle, meron pa rin challenges. And thanks God kasi hindi niya ako iniwan. Okay? Nandiyan pa rin yung mga mabait na tao na handang gumabay, handang magbigay ng support. And of course, my team, walang iwanan talaga dito. Nandito pa rin kami as one. And higit sa lahat, sabi ko nga sa inyo guys, na Lord is really so powerful and I'm really so blessed kasi lahat ng hiniling ko, ibinigay niya. And thank you so much also kay Easy kasi nandiyan kayo. Nandiyan kayong lahat. And really, I'm really so blessed. Salamat po sa inyo. Back to you, Coach. Grabe. So powerful talaga yung araw na to. Wow. Thank you. So thank you so much. So very grabe ang message ng dalawa nating special guest ngayong gabi, Buddy, kasi based sa naging experience nila. Siyempre yung experience nila is nagiging experience din natin kasi tayo is andito tayo sa business. Ginagawa natin part-time ang business while may trabaho tayo. So yung nangyayari dito is experience natin sa akin na bilang isang empowered consumerism distributor versus dito sa trabaho ay sobrang hirap talaga. Pero walang mahirap pag yan ay ginusto mong gawin. Walang mahirap pag nakafocus ka sa ginugol mo sa buhay mo. Walang mahirap na tinatahak sa buhay natin pagkasama mo ang Lord. Walang mahirap sa pinagdadaanan mo na kasama mo ang family mo, mga taong mahal mo sa buhay, na yun ang naging center ng lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Ayan, sobrang lalim, maiksi pero malalim. No? Ikaw, Buddy, ano ang naging experience mo? Sa akin kasi, as the moment yung experience ko, hindi ko tinitignan na negative side. Kumbaga, isa challenging part sa akin. To the point na, the more na challenge ako, the more na alam ko yung vision ko is malapit na ako dun sa pinapangarap ko. Alam mo yung malapit na ako dun sa gusto kong marating. And sabi ko nga is, kung magpapadala ako sa challenges, it's our choice eh. Kung stay or kailangan natin gumawa ng paraan. Diba? Everyone naman eh, lahat naman tayo may mga limitations. Pero yung mga limitations na yan is nagpupush sa akin para mas yung eagerness ko na gawin
yung easy, yun yung nagiging motivation ko. Hindi ko inaano na na-challenge ako, napapagod ako, bakit ganito na lagi na kami nag-aaway. Parang ganun. Pero I just embrace and ini-enjoy ko yung challenges to the point na dun na ako pinupush para magiging stronger and magiging palaban lalo. Then, mas lalo ko napatunayan na nasa tamang track ako. Kasi the more na na-challenge ka, the more na, ito yung realization mo na nasa tama ka eh. Kasi kung walang mag-negative sa'yo, you doing something wrong. Diba? So, napaka-grateful ko kasi to the point na nagagawa ko siya ng paraan. Ayan. No excuses. Yun sabi nga ni Mentor kanina, Mentor Aida. Kung nakita mo na yung buhay mo is pwede mabago sa easy, tanggalin mo yung excuses mo kasi para-pareho din lang para-pareho tayo na may time 24/7 in a day, 24/7 in a week. So para-pareho yun. It's up to you kung paano i-manage yung sarili mo. Unang-una i-manage mo muna yung sarili mo before mo i-manage yung oras mo. Kasi kung naka-align yung sarili mo dun sa gustong mangyari, everything is okay. Kahit sabi mo man na tambakan ka ng sobrang challenges yan. Pero yung focus mo, yung mindset mo is abundance. Yeah. Na everything, magagawa mo siya. Lalong-lalo na pag iniisip mo sa every challenges na nangyayari sa'yo. May mga pamilya ka behind your back na nag-aantay sa'yo. Nag-aantay sa success mo. Nag-aantay sa... At may mga tao na nag-aantay din sa'yo sa pagbagsak mo. So, it's your choice. It's your choice kung anong gusto mo yung patunayan sa kanya. Even though na hindi naman natin kailangan na patunayan sa kanila kung magiging successful tayo o hindi. Pero kailangan patunayan sa sarili mo na no matter what it takes, kaya mong gawin. Kung kaya ng ibang tao na umasenso, kaya ng ibang tao, kaya ng top earner na kumita ng 5 digits, 7 digits, kaya mo din. No matter na, kasi sabi nga ni Sir Arnel huwag mong i-compute yung years mo sa easy. I-compute mo yung oras na nilalaan mo sa negosyo mo. Kasi pag kinompute mo, halimbawa, in a day, 10 minutes o 20 minutes o 2 hours mo lang ginagawa yung easy. I-compute mo yan sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Siguro wala ka pang isang taon, wala ka pang 2 taon sa easy. Huwag mong i-compute yung tagal ng years na ginawa mo na yung easy. Computein mo yung oras na nilalaan mo sa negosyo mo. Para hindi ka ma-focus, para hindi ka ma-defocus, saka hindi ka ma-depress na bakit hanggang ngayon hindi ka pa naging success. Sabi nga nila is mahaba-haba man daw yung process. Pero kung mahaba man yung process, pero yung final destination is andyan na yan. Kailangan mo lang takbuhin, kailangan mo lang actionan kasi andyan na yan. Given na ni God yan. It's up to you kung paano mo siya tatakbuhin. Kung paano mo siya itutuloy. Tutuloy mo yung laban o magbaback up ka. Pero kung nag-back out ka, isipin mo muna, sinong talo? Ako? Siya? Hindi. Ikaw mismo. Kasi nag-back out ka, ikaw nag-quit ka. Always winners, yung mga taong na may mindset, na abundance mindset. Hindi yung mga tao na nangangarap ka nga, pero takot ka naman na pasukin yung pinakasulok-sulukan ng buhay mo. Di ba? Paano kung makakarating sa liwanag kung takot ka, lampasan yung mga tunnel na alam mo na pinakamadilim. Yun yung pinakaano doon. So, grabe. Yun. Thank you yan, so sobrang grabe. Napahaba na ang talagang motivation ni ng aking body. Naging special guest ko rin daw ako na lang mag-isa ka. Okay. Sobrang ano lang ako. So, thank you so much sa ating dalawang napakagaling talaga na mentor and coaches dito sa ating Team International. So, ito na lang po ang pinaka-last natin. Nahihingin sa kanilang dalawa, buddy. Yes. Di ba? Para naman yung iba is, alam ko na we are both OFW.
na talaga namang may kanya-kanya rin tayong ginagawa sa buhay natin, lalong-lalo ngayon is talagang Sunday, lahat is nasa off, lahat may kanya-kanyang agenda na gagawin sa grupo. Okay, ito po ang ibibigay kong question dito sa dalawa. Hindi mahirap. Napakasimple. Okay, actually hindi siya question. Ayan, hihingi lang kami. Ayan, may hihilingin lang kami. Ayan. Siyempre, bago matapos itong ating live show, live show ng Team.com International. So, bilang offline talaga Bisaya, gani. Upline, bilang mentor, bilang coaches ng grupo. At alam ko naman na kayong dalawa is talaga namang hands-on. Alam ko naman talaga na kayo ay sobrang galing. Talagang saludo po ako sa inyo. Okay? Ngayon, hihingi po kami ng kunting favor. Kunti lang. Right? Kunting favor lang po. Siyempre, dito sa mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating Instagram, sa ating YouTube, and of course, dito sa ating page. Yan. So, bago po tayo magtatapos. Sikat pala tayo. Yes. Bago po tayo magtatapos, yan, ang ating dalawang artista na hire sa Team.com. So, dito muna tayo kay Coach Aida. Okay. Coach, bilang ikaw. So, yung ikaw po. So, as an OFW na sa lahat, pangkalahatang message, pangkalahatang motivation, pangkalahatang tips, yan na lang, tips na lang po. As an owner, 'di ba? Owner ng our own business dito sa Empowered Consumerism. Ano po yung pwede mong ibigay na tips? Yan, tips talaga marami, may S eh. Ano po bang bigyan mo po kami ng tips kung paano na gawin or paano namin magawa rin yung our own business na gaya ng ginagawa mo ngayon dyan sa Dubai na naging top earners ka, na nagiging millionaire circle club ka, at nagiging tawag nito top 500, top 1 in Dubai. So, can you give us tips, Coach? Para naman po ma-apply din namin sa aming grupo. Yeah, thank you so much. Okay. Thank you, Coach Giselle. Actually, lagi nating sinasabi na OFW is another challenging part sa buhay natin. Kasi imagine mo yung OFW ka and at the same time you are a part-time networker. Diba? Yung laban mo within your everyday routine in life, it's really challenging. Without yung complete determination mo sa buhay. Diba? Kailangan mo talaga na i-all out. Although narinig ko na yung sinabi kanina ni Coach Angelita na we have all the potential. But if you don't bring out that potential within you, you really cannot do anything. Kasi nandoon din pa rin yung doubt mo, hindi lang sa ibang tao, but within yourself. Okay? You still have the doubt na kaya mo bang gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagawa. Okay? So, that is another challenge. So, kung kaya mong sabihin sa sarili mo na, I will do this whatever it takes with that kind of challenges, kaya mong gawin. Kasi, tulad ngayong sinabi ko, if you really go back with where I started, di ba? Super challenge kasi ako yung taong walang alam. But then, come to think of it, di ba? Ginawa ko ang lahat para maaral ko. Ginawa ko rin ang lahat para magabayan ko yung mga tao ko kahit through online. Okay? So kahit wala akong day off, nagpursigi ako kasi yung total motivation ko sa sarili ko, although walang nag-motivate sa akin, walang nag-mentor sa akin, I bring into myself na the total challenges, the total transformation, the total dream, the total goal that I wanted is within me. It's not within other people. Kasi kung kaya mong sabihin sa sarili mo na gawin mo lahat, ano man ang mangyari, kasi sinimulan mo siya, magagawa mo. Now, kung yung iniisip mo na ang hirap mag-handle ng team na malaki, ang hirap gawin ni ganire, gawin na ganyan, there's still doubt, there's still those excuses, kaya hindi ka makamove on. Tama?
Kasi yung ikaw mismo na sarili mo ang nag-hold doon sa pwede mong gawin, talagang hindi ka makamove forward. But kung i-all out mo talaga yan, kung anong meron ka, kaya mong gawin, mga kapatid. It will be easy for you because you tell already to yourself that no matter what it takes, you will go forward. Okay? So, dito naman, lagi nating sinasabi na we don't have any secret. Sa lahat na naging top earner sa buong mundo, in their designated areas or designated country, wala namang sikreto. Lahat tayo pare-pareho tayo ng sistema. Hindi iba ang marketing plan ko, hindi iba yung products ko. Pare-pareho tayo. The only main thing na nagkakaiba tayo as the total action. Ano bang action meron ka? Paano mo ba ginagawa? Di ba? Kasi kung ang action mo, sinabi mo part-time, 30 minutes is enough, no. Hindi yun total action mo. Kailangan mo talaga na pag sinabi mong gawin mo, eto na yun eh. So, pag umupo ka, meron kang break time na 1 hour. Ako, nung kasagsagan ko talaga, kumakain, nagsiselfon ako. Alam mo yun? Yung cellphone ko halos kainin ko na para lang hindi mawala yung nire-recruit ko, yung kinakausap ko. Nagkaroon pa nga ako ng side effect noon ng tenga ko kasi gumamit ako ng Bluetooth. Halos 24 hours yung Bluetooth sa tenga ko. Okay? So, nagkaroon ng side effect tong tenga ko na isa hanggat nagpa-doktor ako lahat-lahat. Halos hindi makarinig nun to kasi yun ang sinabi sa akin ng doktor sa kabu-Bluetooth ko. Ganun ako dati. Kasi yung cellphone ko na bawal, naka-silent, pero once na may tumawag sa akin, takbo ako ngayon sa kwarto ko. Kasi alam ko na may tatawag sa akin. Ganun ka-consistent yung ko dati. And nung nagkaroon din ng training online, imagine nyo guys, yung gigising ako ng 4 a.m. in the morning para lang makakatch up ako ng training. Buti nga ngayon, alam mo yung inaano natin yung time ng difference, country, ina-adjust, noon walang adjust. So, nung sinabi nila 9 a.m. in the morning Philippine time, gigising ako alas 4. Matutulog ka, ako mga kapatid, 1:00, 2:00 na madaling araw. 2 hours lang ang tulog ko. Pero, imagine nyo, yung sacrifices, yung struggles na ginawa ko, what I planted before, eto naman ako ngayon. Di ba? Inaani ko na lahat yung pinaghirapan ko noong araw na yun. So, sabi ko nga sa inyo, it's worth the fight. Now, struggle ka. Now, nahihirapan ka. Now, hindi ka makapa-join. Okay, kaya mo yan. Ngayon lang yan. Kasi in the long run of your life, when you are there, it's worth the fight. Ang sarap namin yung tagumpay na pinaghirapan mo. So, be it, kung ako sa inyo, saan ka man sulok ng mundo ngayon, o OFW ka man ngayon, nahihirapan ka man sa sitwasyon mo ngayon, huwag mo lang ihinto ang easy, keep moving forward. Darating ang eagle na para sa'yo, na sadyang inilaan si God na para sa'yo. Take it and claim it. Sooner or later, ikaw rin ang magkukwento sa buhay mo dito sa Easy Empowered Consumerism. Thank you, coaches. God bless po. Ayan, nilagay ko na sa wallet ko ang mga Yes. podcast mo, mga Nilagay ko na word. dito. Coach Aida, Nilagay ko na dito. Okay, present naman tayo sa ating isang guest, Coach Sheila, for your inspirational message. Yan. Okay, thank you so much. Grabe. Parang kinuha na, parang nasabi na lahat ni Coach Aida eh. Grabe siya. Hindi man. So, ito lang yung magiging tip ko para sa bawat isa, para sa mga coaches, sa mga leaders na nandito. First is, di ba lahat tayo, nag-pray tayo ng oportunidad. Nag-pray tayo, pinag-pray natin, humingi tayo sa Lord bago tayo pumunta ng abroad, humiling tayo sa Panginoon. So ito, pinag-pray natin yung negosyo ng Empowered Consumerism, binigay niya along the way. So wag natin siyang kalimutan. Yan lang, wag natin kalimutan ang tao, ang Diyos na nagbigay sa iyo at nagbigay sa akin ng negosyo na meron tayo ngayon. Kasi alam niyo ba, maraming pinagpapala, pero kinalimutan na ang ating Panginoon. So, kung paano tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na halaga ng laman ng ating DPC, mas lalo tayong mapagkatiwalaan isang araw kapag malaki na yon. Pero huwag tayong maging madamot,
Yun lang, huwag tayong magiging madamot bilang isang leader, bilang isang upline, bilang isang mentor, bilang isang coaches. Huwag tayong magiging madamot, maging bukas ang ating mga kamay. Lalo na sa mga leaders natin na binubuo, na binibuild natin. Huwag tayong kung meron sa mga leaders natin na nangangailangan, halimbawa, kulang ang pang-shipping, kulang ang pambili ng ganito, tayo mismo na mga leaders, meron tayong, kumbaga magpupusa na tayo. Di ba marami tayong naririnig ng mga mentors, ng mga leaders na talagang naturuan tayo. Pero ang tumatak talaga sa isip ko is huwag maging madamot, tulungan yung mga leaders na alam natin. Kasi tayong mga OFW, lahat, halos mga leaders ng Team.com International ay mga OFW. So paano, 'di ba, lagi nating sinasabi magtulungan para makapag-for good ng maayos sa bansang Pilipinas. Kung tayo mismo na mga coaches, tayo mismo na isang upline o leader, wala tayong ginagawa sa mga generation o kumbaga sa mga grupo natin. Grupo natin na binubuo. Kung halimbawa, meron kang grupo na 2. So kapag pinagkatiwalaan ka dyan sa 2 na yan, magmumultiply yan. Pero kapag hindi mo yan inalagaan, kung hindi mo yan kinikip, kumbaga hindi mo siya dinidiligan, hindi mo siya tinuturuan, mawawala at mawawala siya. Tapos, alam mo yung minsan may mga downline tayo na may kunting pabor. Kumbaga, coach, pwede bang muna kasi wala pang sweldo or something na ganyan. So, kumbaga kung wala naman tayo, di ba, magiging totoo tayo. Huwag tayong yun lang magiging tip ko kasi along the way naman nag-aaral tayo ng negosyo natin sa Empowered Consumerism eh. Hindi tayo mga professional networker. Hindi tayo gumraduate ng isang school, ng business school. Dito lang tayo natuto sa Zoom. Dito lang tayo, tinuturuan tayo ng mga training team, ng Empowered Consumerism, ng may-ari. Lahat yan, ina-absorb natin. Via YouTube, ina-absorb natin. Pero ano ba yung mga natin? Kasi tayo, di ba, bumubuo tayo ng mga leaders natin, ng mga grupo, mga downlines natin. So, isang na-appreciate ko rin dyan, yung ginagawang tip ni Coach Aida sa mga leaders niya. So, yung kumbaga, maging tayo, yung mapagbigay, open hand. Wag laging sarado. Alam mo yon, kasi 'di ba tingnan mo yung mga leaders na talagang binabalik yung binabalik yung para sa Diyos, binabalik para sa mga leaders. Talagang grabe yung blessings na nagfo-flow. Open windows of blessings talaga ang bumabaha. So, yun yung magiging tip ko, lalo na po sa ating mga OFW. Alam ko pinaghirapan natin yung perang pinamember natin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Dumadating sa punto na pinanghihinaan tayo ng loob dahil kumbaga walang nag-a-assist na sa atin, walang nagme-mentor, walang kumbaga tayo mismo personal, minomotivate natin yung sarili natin. I-motivate na lang natin yung sarili natin kasi alam ko yung perang halaga na binitawan natin dito para magkaroon lang tayo ng negosyo. Minsan nung nagsimula tayo, pa natin, kumbaga hindi pa tayo nagpadala sa pamilya natin, dami pa nating mga rason na meron akong bibili na ganito, marami tayong rason. Ngayon na nandito na tayo sa Empowered Consumerism, mahalin natin yung negosyo na to dahil napakalaki ng vision ng ating presidente. Kumbaga, president ng ating company, napakalawak na kanyang vision. Hindi lang pang Pilipinas yung negosyo natin, kundi pang worldwide. Tapos magiging handa tayo bilang isang leader kung wala ka pang downline, i-prepare mo yung sarili mo, mag-aral ka, kumbaga okay naman yung data mo sa YouTube, mag-aral ka, absorb mo lahat ng learnings, magsulat ka. Kasi darating talaga, kumbaga, di ba lahat naman tayo mga OFW, gusto natin, pangarap talaga natin makauwi ng bansang Pilipinas, stable financially. Kasi kaya nga tayo nag-abroad dahil kulang tayo financial sa Pilipinas. So ngayon na nandito tayo sa Empowered Consumerism, ginagawa nating part-time kasi wala naman dito na full-time pa na OFW. Si Coach Aida lang, first time ngayon, siya ang mag-full-time na gagawin yung negosyo sa Dubai. So tayo na mga part-timer, absorb natin lahat ng mga learnings kasi nasa online tayo ngayon. Lahat yan, maging sa podcast, maraming learnings. Alam mo yung bawat tanong nila, question lang nila doon.
magiging ano tayo, prepared, lalo na kapag may na-market tayo sa ibang bansa, prepared tayo lahat, prepared natin yung mga tools na kailangan natin. Kumbaga lahat yan. Kasi, halimbawa may magtanong, wala na tayong, hindi na natin pwedeng matawagan si upline kasi si upline busy eh. So ikaw na downline, ikaw mismo na leader ka na ng negosyo mo, ng sarili mong negosyo, dapat ano ka, ready ka sa lahat ng bagay. In season and out of season, dapat ready ka, handa ka. Kumbaga kasi dumadating sa time na meron tayong may encounter na mas matalino pa sa atin. Alam mo yun, ang daming tanong. Pero kapag wala tayong alam sa negosyo natin, sa empowered consumerism, hindi natin sila masasagot on the spot kasi mangangapa at mangangapa tayo. Pero kapag alam natin, paikot-ikutin natin, kasi paikot-ikot lang naman ang tanong sa sa negosyo eh. Pero kapag may na-encounter tayong mga businessmen, grabe. Pautal-utal na yung English natin. Alam mo, paubusan na ng English pero salamat dahil tayong mga babae, halos dito mga babae, meron tayong lakas. Alam mo yung good strength sa loob-loob natin. Kumbaga sabi kanina, potential. Ilabas mo na yung potential na meron ka bilang isang babae, bilang isang lalaki. Kasi more on, di ba, na yung mayaman sa isip, puro lalaki nung panahon na yon. Ngayon, ipakita natin, babae naman ang magbo-boom. Di ba? Babae naman. So, tayo naman ng mga ina na iniwan yung mga anak sa Pilipinas, mga pamilya. So, ito na yung negosyo. Kumbaga sa isip natin, parang ang bagal, parang ang tagal, pero hindi natin, kumbaga, di ba, may iba. May iba nga, 10 years bago talaga nag-boom. So, alam mo yun, hindi natin alam, 1 year, 2 years from now, 3 years from now, yun pa lang yung time ng pag-boom natin. So ngayon pa lang tinuturuan na natin yung sarili natin, nagsisimula na tayo hindi madamot sa mga downline natin. Darating kapag lumaki na yung grupo natin, very easy na lang. Hindi na siya masakit, hindi siya mabilis na lang magbigay, mag-abot. Talagang ganun ang negosyo natin, di ba? Huwag tayo yung kumbaga, nandun na yung gusto natin ng pera, pero huwag tayong maging mukhang pera. 'Di ba? Yung alam mo yun, andun na yung totoo po yun. Gusto natin yung pera, pero huwag natin masyadong iituon yung isip natin, lalo na pag may mga downline tayo na ang gusto nila learnings. Alam mo yung gusto nilang maturuan muna sila para paano sila kumita. So, kasi minsan may pinupost tayo, sige mag-invite ka. Wala, magkano ba pay? Ay, ilan ba pay? Huwag tayo, kumbaga tayo mismo bilang isang coach, na-motivate natin, naturuan natin. May mga leaders kasing gustong magpaturo. May mga leaders naman na feeling. Alam mo yung feeling alam na, pero yun lang siya. Una talaga, balik natin yung pasasalamat sa Lord dahil binigyan tayo ng negosyo na empowered consumerism. At pangalawa is maging bukas yung ating palad. Huwag tayong laging sa atin na lang. So, yun lang mga coach. And thank you so much. And of course, to all live viewers, 1,000, 2,000 viewers natin sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Thank you so much for listening with us. Thank you so much to all coaches and leaders and our founder, May Teresita Agustin. And of course, our beautiful and lovely guest host tonight and this morning. Thank you so much and have a blessed day. Thank you so much, Coach Sheila. Thank you so much, Coach Aida. Siyempre, thank you so much sa aking buddy host for today. Na sobra namang grabe. Talaga namang full of motivation, full of learning sa mga kwento ng buhay nyo. Ayan, so actually hindi lang ito, kumbaga tatawagin natin itong episode 1. Hindi po ito nagtatapos at hindi pa po ito magtatapos. Ayan, so meron pa tayong susunod pa na mga special guests. Of course, sa mga OFW, of course, focus tayo sa OFW para naman po magkaroon din tayo ng idea kung ano po ang kanilang pinagdadaanan ngayon, saan man po sila naroroon ngayon. Ayan. So, sobrang thankful, sobrang blessed tayo sa araw na ito. Of course, una pasalamat sa Panginoon talaga. And then, sa lahat na andito, sa Zoomatic,
sa Facebook Live, sa Twitter, sa Instagram, and sa YouTube. Thank you so much. And dahil dito is talaga namang nakapagbigay tayo inspirasyon. Ayan. Dahil sa dalawang guest natin ngayong gabi, nakapagbigay tayo ng motivation sa mga nanonood ngayon, lalong-lalo sa mga OFW, mga anak ng mga OFW na alam natin na relate sa sitwasyon ngayon. So, next Sunday ulit. Okay, next Sunday, same time. Ayan, so for sure, marami pa po tayong makukuhang mga special guest natin para mas makakapagbigay din po sila ng kanilang inspirasyon or motivation sa ginagawa nila sa kanilang buhay as an OFW. Back to you, buddy! Ayan, thank you sa lahat. Unang-una, thank you kay God na andito tayo ngayon. Lalo na sa segment na natin nga to. And thank you sa ating napakaganda at sobrang inspiring na message ng dalawa nating guests. Although on the spot sila, pero andun yung full and focus nila na makatulong sa iba at maka-inspire. Napaka-selfless nila. And yung sabi nga ni Sir Ian kagabi is don't be afraid to give. Then kasi triple yung babalik sa iyo ni God. Hindi man dun sa mga tao na tinulungan mo, pero yung mga achievements or yung mga opportunities going back to you. Kasi nagbigay ka ng effort mo. You are not claiming hindi mo naman kiniklaim, but God knows kung ano yung nasa puso mo. And then, so thank you din po sa mga nanonood sa Twitter, sa live, sa FB Live, and then sa Instagram and YouTube. Thank you po and stay tuned para sa susunod na segment po namin and be excited kasi mas marami pa kaming may re-reveal kung sino-sino yung mga pwede nating i-guess na makakapagbigay ng inspirasyon. Ang hatid namin is to ma-inspire sa mga kapwa nating mga OFWs. Hindi lang po sa mga OFWs na namin, kundi pati sa mga anak, sa mga ina, sa mga anak, o sa mga kapatid ng mga OFW para malaman naman natin kung ano yung mga pinagdadaanan, kung ano yung totoong buhay, kung ano yung totoong mundo ng isang OFW. So yan, and thank you, God bless sa atin lahat. And we claim the glory and we claim the success. Amen. See you on top. To God be all the glory. Grabe. Thank you so much po.